losing all my friends, and overnight success, what they'll call it in the end. I got this hunger inside of me, violently scratching and clawing, the scars multiplying. I need something more in this life, it ain't finding me. Fuck it, I'm done being silent. You see, I need purpose, a reason to think that it's all fucking worth it, a reason to wake up and live in this circus, a reason to fight all my visceral urges. Growing up, never felt like I fit in. I still don't, but it's better when I get wins. On stage, looking out at my best friends. We gon' get real loud till the night ends. I get pissed that I still don't have a top 10. It's a fucking boys club at the top then. Like a bracket haze just to get in. I ain't doing that shit, I don't pretend. Yeah, I wanna be the best. Always had a drive that I had to beat the rest. Yeah, put me in the game when there's only seconds left, when the game's on the line. Yeah, you see me at my best. I can feel it in my heart when it's beating at my chest. That's when I lock in. So yun ang mga best no, sa lahat ng mga nagtatanong magkano nga ba ang ganitong motorcycle. Ito ay nagkakahalaga ng 110,000 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre available din sila sa installment. Ilalagay ko na lang din dyan sa screen nyo kung magkano nga ba ang installment nila hanggang 1 year to 3 years. At meron din silang rebate. So sa lahat ng mga gustong kumuha ng finance or dito sa may casa, pwede nyo akong i-PM sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para at least ma-assist ko kayo sa mga gustong kumuha ng kanilang mga dream bike. So, ano pa hinihintay nyo? PM na. Okay? So, sa tingin nyo, sulit nga bang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan. At para naman dun sa mga nakagamit na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yun? Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na. So, yun ang mga best no? Sa lahat ng mga nagtatanong, magkano nga ba ang ganitong motorcycle? Ito ay nagkakahalaga ng 119,900 kapag kinuha nyo ng cash. At syempre, available din po yan sa installment. Ilalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference or meron tayong idea magkano nga ba ang kanilang hulugan. Sa tingin nyo, sulit nga bang presyo niya ngayon 2025? Comment nyo naman yan. At para dun sa mga gustong bumili, pwede nyo kang i-message sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para at least ma-assist ko kayo dito sa branch niya. So sa lahat ng mga nakagamit na ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan, di ba? So, yun ang mga best no, ngayong 2025, nakita natin to, ito yung bagong labas ng SYM, okay, yung Simnaga 155. So, hinahanap ko kanina kung nasaan yung kahit pangalan man lang or emblem ng Simnaga, pero dito pala sa side na to. Okay, nagustuhan din natin dito yung forma ng headlight, sobrang aggressive ng forma nito. Tapos, napaka futuristic ng datingan niya, para siyang kalaban ng Bumblebee, okay, or ni Optimus Prime. Ganun yung datingan niya. So, nakita natin dito na para siyang upgraded version ni, Jet 4X, di ba? Parang ganun, tapos pinalaki yung size. Kasi nga, yung handlebar natin dito is naka-naked handlebar, naka-fully digital tayo rito. Yung kanyang signal light nandito sa taas. Ayan, tapos yung headlight niya talaga yung agaw attention. Then, kagandahan dito, meron na tayong traction control, may ABS din ang isang to. So, naka-single disc brake tayo dito sa harap. Disc brake din pala tayo rito sa likod. Ayan. So, CST tires na rin yung kanyang brand. So, meron din tayo rito side stand kill switch. Maganda yung kanyang panggilid dito. Napakalaki din. Tapos, yung upuan natin dito ay sobrang lambot din. At maganda rin yung kanyang compartment. Napakaluwag yung kanyang compartment dito. So nga pala, mga nagtatanong, ito nga pala, yung dito sa site na to. Okay? Dito kasi nilalagay yung yung kulang kung battery ba or coolant dito. Ito yung kasi may mga nag-post kasi, tapos may mga nagko-comment bakit daw naka-expose yung makina. Okay, pero ito yung niya, cover niya. Kaya para sa mga nagtatanong lang naman. Okay? So, nakakilis na rin tayo rito at meron din tayo ditong bisusi, and then meron tayong utility hook dito sa harap. Yung kanyang gas tank dito, open natin. Ganyan, nandito na siya sa harap, hindi na tayo kailangan bumaba, buksan yung upuan para magpagas. Okay? Nandito na yan sa harap. Okay, so ngayon, tingnan natin, side stand natin, kung abot ba ng 5'2", nakagaya ko, ang ganitong motorcycle. Ayan.
So, ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. Goods naman siya. Maganda yung pagkaka-side stand niya, no? So, ayan, napansin natin dito yung kanyang grip. Malaki, mahaba. Okay, 5 to ating height. Upuan natin kung abot ba ng 5'2", nakagaya ko. Parang sobrang taas na ito. Tapos sobrang lambot nung upuan. Tingnan natin kung kaya natin i-ano. Sobrang tingkay tayo rito. Grabe, ang taas ng clearance nito. So, bagay na bagay ito. Ay, tingnan nyo naman. Sobrang tingkayad, no? Pero sa mga 5'5", 5'4", kaya to. Ang taas kasi ng clearance nung ano niya, no? Ang taas ng ground clearance niya. Tapos, kagandahan, ang luwag ng ating gulay board. Ganyan ng ano niya, no, itsura. So, kung gusto nyo ng mga pinamili natin nandyan, gamit natin nandyan. Tapos ito pala yung itsura ng ating remote. Ayan, ganda rin. Tapos yung susi, nandito rin. So, kakaiba din yung ating side pocket dito. Luwag, sobrang luwag. Yan o, mga barya, kahit mga ibang gamit, mga basic tools, pwede ito. Ayan, so tingnan natin yung shock niya. Ganyan yung shock nyo. Napakaganda nung shock. Napakaganda nung bounce. Ayan, bounce. Turning radius niya, sobrang lawak oh. Yan, sobrang tingkay tayo rito. Ang laki kasi nung ground clearance niya. Pero ang gaan ng motor, no? Magaan yung motor, ganun yun naman. Oh, sobrang tingkay tayo rito. Pero kapag naitayo na natin, goods naman na siya. Manageable naman to. Kaso ang problema ko dito, pag sa traffic, no? Kasi ganito yung tsura natin kapag na-traffic, sobrang taas na. Siguro paliliitan ko yung gulong, kung kaya pang liitan yung gulong. Kasi yun, doon lang tayo pwede. No, doon lang tayo pwede, no? Palilitan natin yung gulong. So, ayun nga, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang forma, yung specs? Sulit nga ba? Comment nyo naman yan sa baba at para doon sa presyo niya, sulit nga rin ba? So, yun. Side stand and center stand natin. Kung magaan din ba siya, center stand. Yan, sobrang gaan yung center stand. Ayos. So, yun ang mga best, no? Siyempre, uupuan pa rin natin to. Okay, ngayon lang din natin nakita itong Force 150i na kulay white. So, maganda rin pala yung lining niya. Meron din palang ganito. Akala ko 3 lang. Dahil nga last time nakita natin yung kulay gold, yung kulay black. At nandito ngayon sa likod, yung kulay black and kulay gray. So, ngayon, meron tayong kulay white. So, upuan pa rin natin to, no? So, mga nagustuhan talaga natin dito yung looks niya sa harap. Meron tayong windshield dito, nasaktuhan lang talaga yung kanyang taas. Meron tayong maangas na headlight dito na naka-acted valve. Then yung looks dito sa side na to, lalo na yung Rusi emblem dito. And sinasabi nila na overkill nga daw yung motorcycle na to pagdating sa carbon fiber looks. Okay, so kasi meron siya rito sa side, meron siya sa harap, meron din siya rito sa handlebar, at dito sa side, meron siya rito. So sinasabi nila na overkill. Pero para sa mga fan dyan ng carbon fiber finish, eto, binigay na ni Rusi. Okay? So, kagandahan din dito, meron din siyang side stand kill switch at maganda yung kanyang side stand. Okay? So, yung upuan, naka-camelback na rin tayo rito. At nga pala, pag ino-open siya, taran! Okay, ganyan na siya. May maluwag tayo na compartment dito. Okay, para sa long ride at para naman doon sa mga gusto magpalagay ng bracket. Ito okay naman na tong bracket niya, pero hindi ko lang sure kung katulad siya ng RFI na pwede nyo siyang dugtungan. May mga gumagawa kasi noon. Pero pwede nyo rin siyang lagyan ng bracket. So yun, mga pwede nating i-upgrade dito. Tapos kagandahan, meron na tayo ritong USB charging port, dalawa na yan, yung Type-C tsaka yung ordinary USB. And sa mga switches niya talagang sumasabay. At tayo rito, adjustable lever tayo rito. Ayan, naka digital panel na rin tayo rito. Hindi pa siya keyless, disusi pa rin siya, pero malay natin magkaroon sila ng keyless na disusi. Ayan. So hindi ko pa rin pala nakikita yung nito, yung dashboard nito, kung ano yung itsura niya. Pero yun na nga. Okay, sa 5 to nakagaya ko. Kaya ang itsura natin, sobrang bukakang-bukaka to.
Halos parang kasing lapad siya ni RFI kung titingnan natin, or mas malapad to kay RFI. Pero kapag tinayo naman natin, magaan naman na siya, no? Mabigat yung motor na to, nasa 142 yata. Kung si RFI 134, ito medyo mas mabigat siya. Tapos yung shock niya rito, maganda rin yung shock. Maganda rin yung shock dito, ayan, sa likod. Ganyan din yung shock niya sa likod. Ayan, yung comfort natin dito, meron tayong ganyan, tapos extension ng paa, and then malawak din yung ating legroom dito. Ayan, so angkas naman, komportable naman siya. Tingnan natin, pag angkas tayo, ganito yung itsura natin. Kabata kayo? Okay, ganito yung itsura natin pag angkas. Ganyan. Okay, mukhang komportable naman, tsaka pataas yung kanyang height pag angkas tayo. So, yun, para dun sa lahat ng mga gustong kumuha nito, PM nyo na lang ako sa aking Facebook page na iMarkMoto 2.0 para at least ma-assist ko kayo sa mga kukuha ng ganitong motorcycle. Ayos yan. Center stand natin. Okay, pero tiklop muna natin to. Okay. Napakagaan niyang center stand. Ayos. It's a curse.